demo po na makapag-attend ng ating workshop. Ano po ba yung bagong insight po na natutunan mo sa ating session with Doc GP? Though, yung iba kasi doon, familiar din sa akin. But yun nga, na-refresh na ako sa ibang with regards to sa medical terms and information kasi wala akong kahapon. So yun lang po, yung mga taon na na-share dito. Thank you po. Thank you very much, Sir Ads. Dalawang taas naman po para kay Sir Ads. Thank you very much. How about you, sir? Ano po ulit yung name mo? Dave po. Dave. Dave. Sir Dave, bakit po ba importante sa tingin mo na malaman po natin ang mga laws and policies sa human development? Ma'am, kailangan po natin itong malaman kasi po ito po yung mga foundations na tutungtungan natin para at least makakraft tayo ng mas magandang plano at mga programa. At the same time po, isa din ito sa mga titingnan natin kapag nag-convene po yung Social Development Committee. Napakaganda po nito kasi it's horizontal. Mayroon pong connection yung iba't ibang offices na nakikater ng mga program sa iba't ibang sector. Thank you. Thank you so much. Dalawang taas para sa kay Sir Dave. Maraming salamat po. Sir, meron ka po ba gustong question or share mo kay Doc GP? Ano po pangalan mo ulit, sir? John Mark. Sir John Mark, any question po kay Doc GP? Mag-share ka na lang. Siguro doon po sa mga bagong laws po, gaya po ng Universal Healthcare Act. Siguro mas binibigyan po ng karapatan yung ating mga vulnerable sectors po na magkaroon ng supportahan po sa kanilang mga problema in terms of health and financial po. Thank you. Thank you very much, sir. From Pandan naman po, meron po ba kayong question? Okay naman po. From province, may question po ba? Sige po. Good morning po. Yung question ko po is yung alignment ng actual population versus the population given by our national. So, magkaiba ba? Ang alam ko, yung problem dati sa health, yung sa immunization. No? Magkaiba ang population na sinasabi ng regional office ng DOH doon sa actual population na nakikita nyo. And kuminsan that is because DOH makes its own calculations. Pinapayagan naman yun ng PSA, pero I think in the end, dapat gamitin nyo yung actual population count ninyo na nakikita nyo. Yung kasi po yung pinaka-problema namin sa health when it comes to accomplishment. Kasi hinahanapan kami ng magandang accomplishment ng DOH base doon sa eligible population na binibigay nila. So, yun ang problema namin sa baba na lalong-lalo na dito sa ating mga implementing agency na dito sa health sa baba. So, meron kaming mga disagreements diyan pagdating sa accomplishment. Kung nasaan daw yung mga bata, bakit hindi namin nabibigyan ng mga services na sapat. So, since ang Catanduanes po, base dyan sa ating data, napakababa ng ating growth population. So when talking about the actual, yun nga, sinabi mo kanina, not only for the NIC, in all programs, di po,
ba, mga ating mga LGU andito, na talagang namumroblema kami sa accomplishment. Since ibigay naman lahat ng mga kailangan na services, but ang hirap naman makarating dun sa 95% accomplishment. Specifically dito po sa FIC and CIC, the national, sa Catanduanes po, under 5 population, we are given 5,800 population, but our birth or live birth is only 3,600. So saan namin kukunin yun? Okay po. How this be given the policy na maging ma-align man lang the population, the eligible, and the actual. Problema yan. Alam ko sa FIC, yung problem kasi ng DOH, they have to procure vaccines early. So when they procure vaccines, ginagamit nila yung projection. Ang problema sa projections, they are usually too high. There are three projections made, yung high, medium, and low population projection. May feeling ako, ginagamit ng DOH yung high. Kaya hindi kayo makaabot talaga doon. What you should ask DOH is, kung meron namang 2024 population census, gamitin na yon. Use that. Meron din population growth per age group eh. So you can use that. And for your own projection, kasi yung projection matagal bago lumabas yung official projection. Usually 3 to 4 years. So, kasi PSA ang gumagawa nun eh. So, kuminsan matagal sila eh. So, use your own population census and make your projection based on that. And yun na ang report nyo. Sabihin nyo, you are in... Galing pa rin yun, the same. Kaya nga, ginagawa yun ng DOH. I was the head of FHSIS in the 1990s. Kami nag-decide yan eh. And ang problem nga, yun, you have to make projections early. But, ang usually sinasabi ko, pero hindi naman ako authorized na ngayon, is you use what you have, what you see in your community to report to the mayor. Sa national, ibigay mo yung kanilang denominator, let them deal with it. No? Pero they should correct it eventually. 30 years ng problema yan. 30 years na yan. Resources from national na nasasayang because the base nila dun sa eligible population. Di nila kinoconsider yung sa baba. So maraming nasasayang, then kine-question bakit nag-expire. Oh man, I realize that dati nagpapadala ng schistosomiasis na gamot doon sa mga lugar na walang schisto. Kaya ang ginagawa ng LGU, tagalibing. Nililibing yung expired na gamot. Anyway, I was hoping na connect na yan, but I will bring it up where I can. Pag makausap yung regional office at saka yung Epidemiology Bureau kasi sila gumagawa niyan eh. Pero 30 years ng problema yan. So for me, gumawa kayo ng report for your mayor, yung closest to reality, or your governor, based on the report of the... Mag-agree lang kayo lahat. Tapos, mayroong isang report going to DOH, yung using their denominator. Para at least na-satisfy mo both. Sa population development. Since we are on the next month is the implementation of measles rubella supplementation. Yung lahat na LGUs,
siguro ito po ay nationwide, pinapasubmit ng actual population ng eligible population na batang dapat bakunahan. But, nag-submit nga, pero ang susundin pa din yung population na ginabutin. Oo, yung national pa din na population ang susundin. So, ganun pa din. So, napakahirap naman. Saan na naman yung kukunin ng mga batang yun? Where the population to be vaccinated is 20,000, but the actual population sa Catanduanes na dapat bakunahan is 19,000. Ready. We will discuss these things with the regional office. Ako, if I have access to the national, kakausapin ko sila. Nagtataka ako, ba't hindi yun ang actual population tapos hindi na magagamit? Okay. Budget-driven ko minsan kasi may budget sila. Anyway, thank you for that. No? But we will reach, alam naman ni Doc Dorian, taga-DOH din yan. No? Yes, any more? Okay, maraming salamat. Magandang umaga. Dapat malaman kung ano ang mga polisiya at ang mga laws sa human development, kundi kung paano po nagkakaugnay-ugnay ang mga factors